Ang ating pong topic ngayon ay manana- mananatiling nakatayo sa bagyo ng buhay. Padating na talaga ang mga bagyo. Amen. Mga pagsubok. Hallelujah. Ang ating pong key verse ay magmumula sa Matthew chapter 7, chap- chapter 7 verse 24 to 25. Lord God, salamat po sa magmemensahe sa araw na ito, Lord. Bigyan mo po siya ng knowledge and wisdom upang aming maunawaan ang mga ipapahayag niya sa amin, O Lord God. Ito'y magagamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay at manatiling naglilingkod sa iyo, Panginoon. Kaya ating pong tawagan ng ating mensahero sa araw na ito, si Pastor Ezekiel. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Amen. God is good. And all the time. Amen. Di po ba tayo inaantok? Kakatapos lang natin kumanta, no? Talagang ang sarap umawit sa Panginoon. Amen? Amen. Kamusta po ang buong week? Lahat ba may sipon na? May ubo? Halos lahat, no? Ang daming nakakaranas ng iba't ibang sakit ngayon. And well, the good thing is hindi yung pox yung sakit natin, no, sa ngayon. And hopefully hindi pa kumalat sa lugar natin. Ayan, pasalamatan natin ng Panginoon dahil diyan. Amen. Gaya po ng topic ng nabanggit, ang topic po natin sa araw na ito ay pinamagatang mananatiling nakatayo sa bagyo ng buhay. Mananatiling nakatayo sa bagyo ng buhay. Ayan, kung babasahin po natin, ito po ay magmumula sa verses ng Matthew chapter 7 verse 24 to 25. Pero pwede din natin yang ipagpatuloy hanggang 27. Ayan. Sama-sama po nating basahin. Kung may Bible po tayo sa cellphones, sundan po natin dyan or dito po sa ating screen. So ito pong version na ito ay Magandang Balita Biblia. Itong nasusulat. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. 26. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. 27, umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Ayan, salamat sa Panginoon sa pagkabasa ng mga verses na ito. Iukot po muna natin ang ating mga ulo, ipikit natin ang ating mga mata, manalangin tayo na gabayan tayo ng Panginoon sa ating pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa pagkakataon po na patuloy niyo pong ibinibigay sa amin linggo-linggo upang kami po ay makapagsama-sama dito sa Church of Smyrna. Nawa Panginoon ay gabayan mo po ang lahat ng mga makakarinig ng iyong salita at tulungan mo kami Panginoon na hindi lamang makinig bagkus maisagawa rin naman ang mga salita na aming maririnig sa aming pang-araw-araw na buhay. Gayon din po Panginoon, gamitin mo kami upang maibahagi rin naman ng malinaw at kaaya-aya sa iyo ang mga salita na ito sa mga tao na nangangailangan na makarinig ng mga salita mo. Maraming salamat po Panginoon, ito lang po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan mo Jesus. Amen and amen. Ayan. So, manatiling nakatayo sa bagyo ng buhay. Bagyo. Ayan, literal na magkakaroon tayo ng mga bagyo, no? Lalo na papasok na yung Burr months. Isipin nyo, June na.
Patapos na actually yung June. Kalahati na agad ng taon. Parang kailan lang, no? January, nag-New Year, nagpasukan yung mga kabataan. At next month, July na, no? Ikapito na ng buwan sa isang taon. Matatapos na agad yung 2025. Kamusta po tayo? Kamusta? Marami na po ba tayong mga napagdaanan na bagyo sa mga nakaraang buwan? Marami na po bang mga problema na naranasan? Marami na po bang hirap na kinaharap? No? Ngunit, salamat sa Panginoon dahil patuloy tayo na nabubuhay, patuloy tayo na lumalaban at sa tulong ng Panginoon, kasama tayo. No? Magkakasama tayo dito linggo-linggo. Palakpakan natin ang Panginoon dahil dyan. Salamat sa Panginoon dahil hindi niya tayo pinapabayaan. Ayan. So, bagyo. Bagyo. Kapag sinabi nating bagyo, hindi ito literally na yung bagyo. No? Pero mahahalin tulad din naman natin ito sa bagyo na nararanasan natin dito sa ating lugar. No? So, kapag sinabi nating bagyo, ito ay figurative speech, no? Masasabi natin na ang bagyo ay maaaring problema natin sa buhay, no? Sa pamilya, crisis sa pera, no? Kakulangan sa pera, pagkawala ng trabaho, ano pa? Sakit. Ano pa ba mga problema na maaari nating kaharapin? Pagkawala ng mahal sa buhay, no? Ano pa? Maaaring makaranas tayo ng kahihiyan. Magkaroon tayo ng kahirapan sa pananampalataya, sa mga schools, sa kabataan na pumapasok sa schools, no? May mga pressure tayo na nararanasan. So, iba-iba ang problema natin. Iba-iba yung bagyo na tumatama sa ating mga buhay. Lahat tayo ay may iba't ibang bagay na kinakaharap, no? Kaya nga sinasabi natin season. It is depending to our season, no? Yung season ng buhay natin, tayo ba ay binabagyo? Tayo ba ay kinakaharap ba natin yung init, no, ng araw? Dahil dalawa lang naman yung season sa Pilipinas, no? Tag-init at tag-araw. Ilang seasons sa ibang bansa? Sa US? 4, no? Ngunit sa atin sa Pilipinas, 2 lang, no? Either tayo ay namomroblema o mamomroblema pa lang, no? Either tayo ay binabagyo o babagyuhin pa lang. Kaya nga may dalawang uri ng tao dito sa mundong ito, no? Yung una, yung tao na maraming problema. Marami ba tayong problema? Pangalawa, yung tao na mamomroblema pa lang. Walang taong walang problema eh. Lahat tayo ay may problema. At lahat tayo sigurado kakaharapin natin ito kahit anong edad natin, no? Kahit tayo ay bata pa, meron tayong problema, teenager, young adult, hanggang sa tayo ay maging adult, maging senior. Lahat tayo ay may problema. Amen? Amen. Lahat tayo ay may bagyo na kinakaharap. Ayan. So ngayong araw, mga kapatid, atin pong pag-uusapan ay medyo umiikot dito sa patungkol sa bagyo na ito, no? Ang parable na ibinigay ni Jesus nang siya ay nasa tabi ng kabundukan. So Sermon on the Mount. So dito po sa Sermon on the Mount, napakarami pong mga parables na ibinigay si Jesus sa mga tao na nakikinig sa kanya, no? Marami siyang ibinigay na wisdom para sa mga tao na nagnanais na sumunod sa kanya. Napakarami. As in, sobrang dami. Imagine niyo mga kapatid, meron lamang itong simula sa Matthew chapter 5 hanggang Matthew chapter 7, makikita natin yung iba't ibang aral na ibinigay ni Jesus sa tabi ng kabundukan na ito. Isipin natin, 3 chapter lang ito, no? 5, 6, and 7. Ngunit sandamakmak na aral ang ating mapupulot dito. Ano ba yung mga example ng mga parable na ibinigay? Marami. Yung sa paghihiganti, kapag daw tayo ay sinampal sa
isang side ng pisngi natin, ibigay daw natin yung kabila para pantay, no? Yan. Ano pa? Yung tayo daw ay dapat maging gaya ng asin at ilaw dito sa mundong ito. Iwasan daw natin yung galit at yung pangamba at iba't iba pang mga parable na ibinigay na talagang matindi na wisdom ang mapupulot natin lalo na sa buhay natin ngayon. So isa dito ang parable na ibinigay ng Panginoon patungkol nga sa bagyo at sa pundasyon natin bilang mga Kristiyano. Sinabi niya ito sa dulo ng lahat ng mga katuruan na ibinigay niya. So imagine natin from Matthew chapter 5 hanggang Matthew chapter 7, lahat ito ay mga karunungan na ibinahagi ni Jesus. At sa dulo, ito po yung pag-uusapan natin. Ito yung dulo sa Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Dito, sinasabi dito ng Panginoon ang pinaka-importanting punto sa lahat ng mga wisdom na ibinigay niya. Dahil dito na pumapasok yung application natin sa lahat ng mga karunungan na ating matututunan kapag binasa natin yung chapters 5 to 7 ng Matthew. Ayan. So basahin nga natin muli verse 24. Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Again, magandang balita version po ito. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Ayan. So, kitang-kita natin dito, no? Pagkabasa pa lang natin, may imagine na natin kung ano yung nais iparating dito ng Panginoon. Ngunit napakahalaga na ating unti-untiin. Talagang baybayin natin bawat bersikulo. Alamin natin kung ano ba talaga yung kabuuang ninanais ng Panginoon sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano. No? Again, meron tayong dalawang season. Tag-init at tag-ulan. Ayan. So, ang buhay natin, paiba-iba. Sabi nga nila, ang buhay ay parang gulong, no? Minsan nasa taas, minsan nasa ibaba. Kaya, papaano ba tayo mamumuhay kung ganoon? Nalalaman natin na ganoon ang buhay, no? Minsan talagang masagana ang buhay. Ngunit kapag nasanay ka naman sa kasaganaan, kapag nawala yan, ano ang iyong reaction doon, no? Kasi kapag sinabi nating bagyo, kontrolado ba natin ang bagyo na mararanasan natin o hindi? Kontrolado ba natin o hindi? Hindi, no? Kasi natural disaster ito eh. Kapag sinabi nating bagyo, no, maaaring yung bagyo ay mahina lamang, no? Malakas yung ulan pero mahina yung hangin. Minsan naman malakas yung hangin pero mahina yung ulan. O kaya yung katulad sa mga dilubyo na naranasan natin dito sa Pilipinas, no? Ondoy, Yolanda, yung mga notable na bagyo na naranasan natin, talagang hindi natin kontrolado yung bagyo na nararanasan natin. So, kung ganoon, kung hindi natin kontrolado yung bagyo, ano ang dapat nating gawin? Ano yung dapat nating gawin bilang mga Kristiyano, no? Na kung ano yung dumating na bagyo sa buhay natin, paano natin ito kakaharapin? Yun ang magandang katanungan na dapat nating sagutin sa ating mga sarili. Kasi kapag hindi natin alam yan, no, hindi tayo makakapaghanda.
Kaya nga, isa o una sa mga punto na pag-uusapan natin ay lahat tayo ay nagtatayo ng kani-kaniyang pundasyon. Na balikan nga natin yung sa 24 to 27, no? Makikita natin dito na mayroong dalawang pundasyon. Ano yung dalawang pundasyon na binanggit? Una ay yung pundasyon sa bato. Pangalawa ay sa buhangin. Ayan. So kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na gumawa ng iyong bahay, saan ka magtatayo? Sa buhangin? No, maganda yung view sa buhangin, no? Sa dagat, sa tabi ng dagat, no? Gusto ba natin 'yon? Sino gusto ng bahay sa tabi ng dagat? Wala. No, pwede mo yung parentahan, malaki kita doon, no? Pa Airbnb mo, pa staycation mo, no? Parentahan mo. Malaki yung kita doon. Pero kailangan maayos yung pundasyon. Ayan. So, kung ikaw nagnanais ka ng bahay sa buhanginan, o sige, okay lang 'yan. Sino naman yung gusto ng bahay na nakatayo sa talagang sementado at punong-puno ng matibay na bato ang pundasyon ng bahay? Sino? Wala. Ayan. Wala. Okay. So kung ganon, sige. Gusto natin yung kalahati lang, no? Kalahating buhangin, kalahati bato. Kasi ayaw natin pumili eh. Gusto natin kalahating buhangin lang. Tapos yung kabila, kalahati bato. So kapag bumagyo, yung kalahati tutumba, yung kalahati matibay. At least may natira pa, no? Ngunit dito, mga kapatid, kailangan nating pumili. Lahat tayo ay nagtatayo ng kanya-kanyang pundasyon. Lahat tayo ay dapat kung nais natin yung matibay, talagang hindi kayang matumba kahit anong unos, bagyo o delubyo yung dumating, dapat yung pundasyon natin ay matibay, no? Kailangan talagang sa bato, sementado, puno ng bakal, no? At sa iba naman, kung hindi maayos yung pundasyon ng bahay nila, maaring ito ay mahina, no, sa buhanginan. Kapag ang buhangin madaling ungusin ng tubig, no? Madaling tutumba. Yung ganitong bagay, mga kapatid, yung pagpili sa dalawang bagay na gaya nga nito, ang pundasyon mo sa bato at sa buhangin, laging may pagpipili ang dalawa, no? Hindi tatlo na merong gitna. Laging either ikaw ay sa bato o sa buhanginan. Meron ding ibang ganitong tema, no? Ganitong tema na dalawa ang pagpipilian mo. Doon sa verse 13 and 14, makikita natin na meron ditong dalawang verse 13 and 14. Sabi dito, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nangakakasumpong noon. So dalawa naman to, no? Merong maluwag na pintuan at makipot na pintuan. So meron ulit tayong pagpipilian, no? Again, bato, buhangin, malawak na pintuan, makipot na pintuan. Lagi tayong pinapapili. Ano pa? Meron pa dito sa verse 15 and 20, 15 to 20. Sabi dito, 15, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Sa kanilang mga bunga ay iyong makikilala sila, nakapuputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan. Gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti, datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama.
hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Kaya't sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. So dalawa na naman, no? Dalawang puno ang ating makikita dito. Ang puno na nagbubunga ng mabuti at ang isang puno na nagbubunga ng hindi mabuti o masamang punong kahoy. So kung makikita natin dito, lagi tayong pinapapili. No, at lagi nating sinasabi ito, no? Lagi nating ipinapaalala sa bawat isa na kung ikaw ay nagnanais na nasa presensya ka ng Panginoon, ibigay mo ang 100% mo, no? Ikaw ay mag-init, ikaw ay maging masigasig sa pagpupuri. Aralin mo ang salita ng Panginoon. Ngunit kung ikaw naman ay gusto mo sa enjoy, no? Sa mga makamundong bagay, sige, doon ka naman, no? Huwag kang maging maligamgam. Yan ang lagi nating pinapaalala. Either mainit o malamig. Ayaw ng Panginoon ng maligamgam. At ayaw din ng Panginoon ng malamig, no? Gusto ng Panginoon na tayo bilang mga Kristiyano, palagi tayong mag-init sa kabutihan ng Panginoon, sa pagmamahal ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon. So naisin natin palagi na ang pundasyon natin ay nasa bato at hindi nasa buhanginan. So kung ikaw ay papipiliin, nais mo ba na nasa Panginoon ka? O nais mo ba na nasa mundo? No? Sa mundo, maraming problema. Ngunit sa piling ng Panginoon, nasa Kanya ang kasiyahan, nasa Kanya ang kabutihan, nasa Kanya ang mga lahat ng mabubuting bagay na nararanasan natin. No? Lahat ng mga mabuti ay nagmula sa Panginoon. Amen? Kaya ikaw muli, pag tinanong mo ang iyong sarili, saan ka ba? Ano ba ang pundasyon na binubuo mo? Simula nang ikaw ay maging Kristiyano, ano ba ang pundasyon o ang bahay? Ano ba ang pundasyon ng bahay na binubuo mo? Ikaw ba ay nagtatayo sa bato? No, paano ba natin ito ginagawa? Paano ba tayo nagkakaroon ng pundasyon sa bato? O ikaw ba ay nagtatayo ng bahay at ang pundasyon mo ba ay buhangin? No? Naisin natin na ang pundasyon natin ay bato, no? Lagi natin yang isipin at araw-araw natin yang pagbulay-bulayan, no? Kasi ang pundasyon ay napakahalaga. Dahil sa panahon na tayo ay nasusubok, doon naman pumapasok o malalaman natin kung ano yung pundasyon ng ating buhay. Yan nga ang pangalawang punto na pag-uusapan natin, no? Muli, ang unang punto ay lahat tayo ay may kanya-kanyang binubuong pundasyon. Ngunit sa panahon ng bagyo, diyan na natin malalaman kung ano ba yung pundasyon na binuo natin. Ito ba ay nasa bato o ito ba ay nasa buhangin? Isa sa mga magandang ilustrasyon na mababasa natin sa Bible is yung panahon na si Jesus at ang kanyang mga disciples ay tatawid sa kabilang ibayo ng lawa, no? Makikita natin dito yung pangyayari na nasusulat sa Mark chapter 4 verse 35 to 41. Ayan, sabi dito, 35. Kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo o sa kabilang ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinakyan ni Jesus upang tumawid sa lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo
kaya't ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. 38. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, baliwala ba sa iyo kung mapahamak kami?" Yan ang tanong sa kanya ng mga alagad niya. Sa 39, bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Sabi niya, "Tigil!" At sinabi sa lawa, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. 40 pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya?" 41. Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, "Anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya." Ayan. So, kitang-kita natin dito mga kapatid yung sitwasyon ng mga disciples ni Jesus, no? Na kung sila nga sa panahon nila ay kasama na nila si Jesus, no? Kung tayo kaya andon kasama natin si Jesus. Tapos naranasan natin ito, no? Nasa kalagitnaan tayo ng lawa, no? Ano ba pag lawa? Iba yung lawa, iba yung dagat, no? Yung lawa lake sa English, pero malawak din naman ito na anyo ng tubig. Na paminsan-minsan kapag bumabagyo, ramdam na ramdam mo rin yung alon at matinding hampas ng mga tubig, no? So, talagang kung ganito ang naranasan natin, nasa kalagitnaan tayo ng bagyo at nakita natin si Jesus natutulog sa likod, no? Talagang kalmado lang. Tapos tayo, tarantang-taranta na, ano kaya yung gagawin natin? Gigisingin din ba natin siya? O tayo ba ay, mananampalataya na dahil kasama natin si Jesus, kahit anong bagyo yung maranasan natin, hindi tayo mapapahamak, no? So, ganun dapat ang ating isipin. Ganito ang katulad sa mga disciples, no? Na talagang nakita nila yung kabutihan ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon sa gitna ng bagyo na kanilang naranasan. Literally, no? Literal na nakaranas sila ng bagyo that time, ngunit pinatigil. Sabi ni Jesus, sinaway niya ang hangin, tigil. Pinakalma niya naman yung lawa, sabi niya, tumahimik ka. At tumigil ang hangin at tumahimik ang lawa. Ganon din sa buhay natin, no? Ganon din sa buhay natin. Tandaan natin kung kasama natin ang Panginoon sa ating mga buhay, kahit anong bagyo yung maranasan natin, kayang-kaya natin yan sa tulong ng Panginoon. Amen? Maaaring kung sarili lang natin, no? Kung sarili lang natin, kung talagang gusto lang nating iresolba lahat ng bagyo na nararanasan natin, maaaring hindi natin kayanin. Ngunit kung kasama natin ang Panginoon, kayang-kaya natin yan. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kaya natin yan. Amen. Kaya natin yan. No? Kahit anong problema. Lahat ng mga uri ng problema. Again, lahat tayo may problema. Maaring sa mga kabataan, sandamakmak na schoolworks, sandamakmak na pressure sa mga magulang, sandamakmak na pressure sa mga kaibigan, maaring sa mga nagtatrabaho, sandamakmak na pressure para sa pamilya, sandamakmak na pressure sa pagkain, sa pang-araw-araw. O ano pa, kapag tayo ay may nararanasan na sakit, maaring hindi natin alam kung paano mareresolba yung sakit na ito. Ano yung papambayad natin sa ospital. Ngunit kung kasama natin ng Panginoon, patuloy tayo na mabibigyan ng Panginoon. God provides, no? God provides. Ang Panginoon ang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Ang Panginoon din naman ang nagbibigay ng kagalingan, no? Manalangin tayo. Naisin natin ang presensya ng Panginoon sa gitna ng bagyo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon dahil dyan. Dahil nararanasan natin ang kabutihan niya sa kabila ng problema. Huwag tayong maging gaya ng mga disciple this time, no? Na talagang, although nakita nila yung kapangyarihan at kabutihan ng Panginoon, tinanong sila ng Panginoon. Sabi sa 40,
Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? No? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? No? So, huwag tayong matakot. Patuloy tayo na manampalataya sa Panginoon. Dito nga pumapasok yung pundasyon natin. Kung yung pundasyon natin ng bahay na itinatayo natin sa ating mga puso, kung yung pundasyon ng pananampalataya natin ay naitayo sa bato, na ang bato ay ang Panginoong Hesus, walang kahit anong bagyo ang makakasira sa pananampalataya natin sa Panginoon. Sa tiwala natin sa Panginoon. Dahil nalalaman natin na ang pag-ibig at kapangyarihan ng Panginoon ay laging nariyan. Amen? Amen. Kaya nga naisin natin ito palagi, no? Kung ang ating pundasyon naman ay nasa buhangin, no, although siguro sabihin natin may kakaunting semento, nilagyan natin ng mga bato, ngunit walang bakal, no? Talagang tutumba pa rin iyan. Kasi kahit anong patong mo ng, let's say meron tayong hollow blocks, no? Kapag puro hollow blocks lang yung meron tayo, pinagpatong-patong natin yan, tutumba ba o hindi? Kahit itulak mo lang yan ng konti, tutumba yan. No? Kasi puro hollow blocks lang na pinagpatong-patong. Ngunit kung yung hollow blocks mo, meron kang, di ba, hollow blocks, merong bakal, pinagpatong-patong mo, binuhusan mo ng semento, no? Talagang napakatibay niyan. At dapat merong mga pundasyon, no? Etong gitna, yung mga beam, no? Napaka-importante. So, talagang dapat ini-equip natin ang ating mga sarili na naisin natin na bigyan tayo ng Panginoon ng kakayahan, no? Again, laging paalala ni Brother Derek sa atin, no, kapag tayo ay humingi sa Panginoon, ariin na natin at tanggapin na natin na ibibigayan ng Panginoon ayon sa kanyang kalooban. So kung nagnanais ka ng wisdom na nagmula sa Panginoon, kung nagnanais ka ng kagalingan na nagmula sa Panginoon, kung nagnanais ka ng kasagutan sa mga prayers mo na nagmula sa iyong puso ayon sa kalooban ng Panginoon, yaan ay matutupad. Amen? Lahat ng ito ay ibibigay ng Panginoon. Kaya ano ba ang dapat nating tandaan dito, no? Tignan natin sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano, lahat tayo dito ay may kanya-kanyang mga pundasyon, no? Kung titingnan natin yung bahay na nakatayo sa bato at katabi nito yung bahay na nakatayo sa buhangin, kung titingnan lamang natin sa labas, kitang-kita natin na walang pagkakaiba. No, parehas itong bahay, parehas itong maganda. Ngunit pagdating ng delubyo, pagdating ng bagyo, doon natin makikita yung pagkakaiba ng dalawa. No, gaya nga ng nasusulat sa Matthew chapter 7, 24-27. Makikita natin dito nga na merong dalawang uri ng tao. Ano yung dalawang tao na makikita natin dito? Yung isa ay yung nakikinig at nagsasagawa ng mga napakinggan niya. Yung pangalawang tao ay yung nakikinig. Ngunit hindi tinutupad ang mga salita ng Panginoon o hindi nagsasagawa ng mga napakinggan niya, no? Muli, merong dalawang tao. Merong nakinig at isinasagawa ang mga salita na nagmula sa Panginoon. Ang pangalawa, nakikinig at hindi isinasagawa ang mga salita na nagmula sa Panginoon. Makikita natin dito kung paano nabubuo yung pundasyon, no? So tayo bilang mga Kristiyano, malalaman natin kung ano yung pundasyon natin kapag tayo ay nakaranas na ng mga problema.
Na kung ikaw, for example, nasanay ka nga sa kaginhawahan, no? Nasanay ka, lumaki ka na may kaya kayo, may pera, kayang i-provide lahat ng mga pangangailangan, 3 beses ka kumakain sa isang araw, nakakapag-aral ka ng walang problema sa tuition, nakakapag-aral ka ng walang problema sa pamasahe, nakakapag-aral ka ng walang problema sa iba't ibang mga bagay na walang pressure na nagmula sa magulang. Kapag dumating yung panahon na bigla kang naghirap, parang talagang gugunaw na yung mundo mo kung yung pundasyon mo ay mahina. Ganon din naman sa iba, no? Hindi sa mga mag-aaral, bagkus sa mga tao na nagtatrabaho, nag-aalaga ng pamilya, no? Kapag ikaw ay nakaranas ng problema, nagkaroon ng dagok sa buhay, nawala ng mahal sa buhay, nahirapan sa trabaho, nawalan ng trabaho per se, o iba't ibang mga problema ang naranasan mo, doon mo malalaman kung ano yung pundasyon mo bilang Kristiyano. Meron ka bang matibay na pundasyon o ikaw ba ay may mahinang pundasyon? No? So, dalawa lang lagi ang pinapaalala sa atin. Ikaw bilang Kristiyano, laging pinapaalala yan ng Panginoon sa atin. No? Sa iba't ibang mga uri ng pagkakataon, pinapaalala sa iyo yung pundasyon mo. Sa araw-araw na gumigising tayo sa umaga, ano ba yung naiisip natin agad? No? Ito ba yung isagawa yung mga salita ng Panginoon? O ito ba yung isagawa yung mga bagay na nais lamang natin na makamundong bagay? So, doon pa lang sa pagising natin sa umaga, malalaman na natin kung ano yung pundasyon natin. No? Ano yung pundasyon natin? So kung ikaw, paano ba natin ito mapapatibay? Paano ba natin ito mapapalalim? Paano ba natin mapapalakas yung pundasyon natin bilang mga Kristiyano? No, kung sa tingin mo ikaw, yung pundasyon mo sa ngayon ay nasa buhangin pa, no? Unti-unti mo yang hukayin, palitan mo yan ng bato. No, ibig sabihin, naisin mo na ikaw ay bigyan ng Panginoon ng mga bagay na makakapagpatibay ng pundasyon mo. Ito nga yung pananampalataya natin sa Panginoon. Dahil hindi natin yan kaya ng tayo lang, no? Dapat ninanais mo, hinahanap mo yung kingdom ng Panginoon, lagi mong hanapin yung presensya ng Panginoon at naisin mo na ang buhay mo ay nakaayon sa kalooban ng Panginoon. Lalo na sa panahon ng problema. Lalo na sa panahon ng problema. Kaya nga, magtiwala tayo sa Panginoon, no? Sabi dito, di ba? Trust in the Lord with all your heart. Proverbs 3:5. And lean not on your own understanding. No? Kasi sa mga panahon na talagang confusing yung buhay, no? Sa mga panahon na hindi mo malaman kung ano yung gagawin mo, no? Sa mga panahon na talagang hirap na tayo at hindi natin malaman kung paano mareresolba yung problema natin, naisin natin ang presensya ng Panginoon sa mga ganong pagkakataon, no? Dahil kapag tayo sa mga panahon na mahina tayo, malakas ang Panginoon, no? Tayo ay magtiwala sa Kanya. Magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Panginoon, sa pagmamahal ng Panginoon. Mag-rely tayo sa Kanya, no? I-humble natin yung mga sarili natin na kapag tayo ay nagdarasal sa Kanya, Lord, hindi ko kaya to mag-isa, no? Hindi yung kayang-kaya ko to, no? Kayang-kaya ko to. Na lahat ng mga problema talagang nire-resolve mo lang ng sarili mo. Kristiyano ka, no? Tandaan mo 'yan. No? Kapag Kristiyano ka, kasama mo ang Panginoon. Amen? Kasama mo ang Panginoon. Kasi kung hindi ka Kristiyano, okay, sige, mag-rely ka sa sarili mo, mag-rely ka sa lahat ng mga meron ka. Okay lang yun eh, no? Okay lang yun. Kasi hindi ka naman naniniwala sa Panginoon, wala ka namang pananampalataya. Ngunit kung ikaw, bilang Kristiyano, nalaman mo, niligtas ka ng Panginoon sa
kasalanan, inalis ka na ng Panginoon sa mga makamundong bagay, dapat ibigay mo na ang buhay mo sa Panginoon. Amen? Kasi iba yun eh. Iba kapag ikaw ay hindi ka mananampalataya. No? Hayaan mo sila. No? Hayaan mo sila na mag-rely sa kanilang mga sarili. No? Mag-manifest sila dyan everyday, okay lang. Ngunit kung ikaw ay isang Kristiyano, palagi mong naisin na nasa presensya ka ng Panginoon. No? Patibayin mo yung pundasyon mo, mag-rely ka sa Panginoon. Look beyond the storm, no? Na ano ba yung lesson na ibibigay sa akin ng Panginoon kung bakit ko nararanasan to? No, ano ba yung plano ng Panginoon, bakit ko kinakaharap ito? No, ano ba yung rason kung bakit nangyayari ito? No, isa sa mga talagang naaalala ko dito ay yung nangyari doon sa SLEX, no? SLEX ba yun o NLEX? Yung nabangga ng truck, yung kotse, no? Na talagang namatay yung dalawang magulang tapos naiwan yung bata. Meron pa yung isa yung pamilyang Kristiyano na pupunta sa youth camp, no? At yung driver, yung tatay, yung nabuhay. At lahat ng mga kasama niya sa kotse ay namatay. Ngunit talagang sa interview niya, tinanong siya kung ano yung nararamdaman niya. Kung ano yung nararamdaman niya at the moment, no, doon sa burol ng kanyang pamilya. Sabi niya, pinapatawad niya na yung driver na nakagawa nun. Isipin natin, kaya ba natin yun kung tayo yung nasa sitwasyon na yun? Talagang kitang-kita yung pundasyon na meron siya. Sabi niya, alam niyang may plano ang Panginoon kung bakit yun nangyari. Grabe, no? Ang ganda ng reaksyon niya doon. Kasi kung tayo, maaaring isumpa natin yung Panginoon, no? Maaaring isumpa natin ng Panginoon, tanungin natin siya, bakit ito nangyayari, Lord? Ngunit tayo, naisin natin na magkaroon tayo ng malaking matibay na pundasyon upang kayanin natin kung ano man ang bagyo na dumaan sa ating mga buhay. Amen? Amen. At pangatlong bagay, paano ba tayo magkakaroon ng matibay na pundasyon? Ayan. Dito na papasok ang mga dapat nating gawin, no? Na kung ikaw nga sa ngayon ay kung alam mo na yung pundasyon mo ay hindi pa kasing tibay ng isang bahay na nakatayo sa bato, unti-untiin nating naisin at trabahuin, no? Una ay dapat alam natin ang katotohanan. Pakinggan natin, no? Dapat tayo ay makinig sa salita ng Panginoon. Kasi nga, 'di ba sa balikan natin yung sa Matthew 7:24-27. No, may dalawang tao, parehas silang nakinig, no? So unang bagay na dapat nating alamin o gawin ay makinig. Tanong mo sa iyong katabi, nakikinig ka ba? Nakikinig ba tayo? No? Kasi yung unang dapat nating gawin ay makinig. 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 Kaya makinig tayo sa salita ng Panginoon. No? So kung tayo ay nakikinig naman, ano yung pangalawa? Isasagawa ba natin yung napakinggan natin o hindi ba natin gagawin yung mga napakinggan natin? So, una na dapat natin gawin bilang Kristiyano upang tayo ay makabuo ng isang matibay na pundasyon ay tayo ay makinig at isagawa natin yung ating mga napapakinggan na gaya ng isang taong matalino, no? Na yung mga utos, yung mga paalala, yung mga aral na ibinibigay ng Panginoon sa atin, nandyan lang yan no? Nababasa lang natin yan dito sa Bible,
no? Nandyan lang yan palagi. So ano ang gagawin natin? Kapag nakapakinig tayo sa linggo, aralin natin yan sa iba't ibang mga araw throughout the week, no? Nang sa gayon, unti-unti tayong ma-equip ng mga salita ng Panginoon. At sa bawat pagkakataon na nangangailangan tayo ng advice, no, hindi tayo tatakbo sa tao. Tatakbo tayo sa salita ng Panginoon. Dahil bawat pagkakataon sa buhay natin, palaging may kasagutan ang Panginoon diyan. Ano yung dapat natin gawin? Basahin. Ano yung dapat natin gawin? Aralin. Ano yung dapat natin gawin? Pakinggan at isagawa. Isa yon sa mga paraan upang tayo ay magkaroon ng matibay na pundasyon. Amen? Malinaw ba? Ano? Makinig at isagawa. Makinig at isagawa. Sabi nga sa James chapter 1 verse 5, sabi dito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Ulit, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinaraya ninyo ang inyong mga sarili. Amen? Mamuhay tayo sa salita ng Panginoon. Pakinggan natin ang salita ng Panginoon at isagawa natin ang mga ito. Amen? Ayan. So, ano pa? Maliban sa pakikinig at pagsasagawa ng mga salita at mga utos ng Panginoon, isa rin sa mga bagay na dapat nating gawin bilang mga Kristiyano ay kilalanin natin ang mga tao na nasa paligid natin, no? Yung mga kaibigan natin, yung mga tao na malapit sa ating mga buhay. Dahil kung ang mga tao na ipinapaligid mo sa iyong sarili ay hindi kagaya ng kailangan mo, for example, ikaw ay Kristiyano, no, at pinapalibutan mo ang iyong sarili ng mga maaaring maka-impluwensya sa iyo upang hindi mo maisagawa ang utos at mga salita ng Panginoon, isa yan sa dapat mong gawan ng paraan. Dahil sabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 33, sabi dito, do not be deceived. Bad company corrupts good character. Yan sabi, huwag kayong paluloko. Ang masasamang kasamay nakakasira ng magagandang ugali. Kung ikaw ay Kristiyano, palibutan mo ang sarili mo ng iba ring mga Kristiyano na talagang may fruit of spirit. Kasi iba yung Kristiyano lang sa basta Kristiyano lang sa salita, no? Iba yung Kristiyano sa salita at sa gawa. Kaya naisin natin na yung mga kaibigan natin ay makasama rin naman natin sa pagpupuri sa Panginoon. At kung meron naman tayo dito, no, sa ating bahay-sambahan, no, yung mga pag-usapan natin ay ayon din naman sa mga aral ng Panginoon. Amen? Ayan. So paligiran natin ang ating mga sarili ng mabubuti at sumusunod din naman sa Panginoon. Kasi sabi nga, no, merong kasabihan, hindi ko maalala exactly kung ano yung kasabihan na yun, no. Pero kapag pwede rin, no? Same feathers flock together. So, and meron din yung English kasi, if you go together with 5 wise men, you will be the 6th, no? Kapag ikaw daw ay sumasama palagi sa mga matatalinong tao, 5 matatalinong tao, ikaw daw ay magiging pang-6, no? Kasi mai-impluwensyahan ka ng mga taong ito. Kapag ikaw naman ay sumama sa mga 5 mga maloloko, no? Magiging pang-6 ka rin na maloko. Ganun lang yun, no? Ganun kasimple yung etong verse na to sa 1 Corinthians 15:33. Kaya kung ikaw gusto mong maging mabuti, gusto mong lumalim sa pananampalataya sa Panginoon, kung gusto mong yung pundasyon na binubuo mo ay maging matibay, sumama ka sa mga tao na nagnanais din na mayroong matibay na
pundasyon. No, walang perpektong Kristiyano, walang perpektong tao. Lahat tayo, unti-unti nating binubuo yung pundasyon natin upang maging matibay tayo pagdating ng bagyo. Amen? Kaya nga, yung pagnanais ang mahalaga, no? Yung pagnanais na isagawa ang salita ng Panginoon, pagnanais na magpuri sa Panginoon, yun ang dapat nating samahan na mga tao upang naisin din naman natin ito sa ating mga sarili. Amen? At isa sa mga palagi nating naririnig, no, sa James chapter 2 verse 14. Sabi nga dyan, faith without work is dead. Ayan. Ayan, mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sasabihin man niyang siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? May liligtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? So, kailangan natin ng gawa. Kilalanin natin ang Panginoon. Ialay natin ang ating mga sarili sa Panginoon. At unti-unti nating buuin ang bahay natin sa bato bilang pundasyon ng ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? Ayan, sana po malinaw ang ating mensahe sa araw na ito para kung ano man yung season natin, no? Kung ano man yung season na nararanasan natin at the moment, no? Nawa tayo ay mapaalalahanan. Nakasama natin ang Panginoon all throughout, no? Nakagaya ng mga disciples, nasa kalagitnaan sila ng bagyo, no? Tumawag sila sa Panginoon, ginising nila si Jesus upang malabanan ang bagyo. At nakita nila yung kapangyarihan, yung kabutihan, at pagmamahal sa kanila ng Panginoon. Sabi sa kanila, huwag silang matakot. Amen? Kaya, sabi mo sa iyong sarili, huwag kang matakot. Amen. Huwag kang matakot. Kasama mo ang Panginoon. Amen? Amen. Magandang umaga sa Panginoon. Magandang umaga sa ating lahat.